Sa isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok San Mateo, nakatira ang magkasintahang sina Marlon at Marie. Matagal na silang magkasama, magkababata, magkasangga sa hirap at ginhawa. Mahal na mahal ni Marlon si Marie, higit pa sa sarili niya. Araw-araw, si Marlon ang unang gumigising. Dinadalhan niya ng mainit na pandesal si Marie, sinusundo ito sa trabaho, at laging may paalala ng, "Ingat ka, mahal." Para kay Marlon, sapat na ang makita itong masaya. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, nagsimulang mabuo ang duda sa puso ni Marie. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil sa takot, bakit ganito kabait si Marlon? Baka may iba siyang iniisip. Unti-unti, napalitan ng alinlangan ang dating ligaya. Minsan, sa gitna ng katahimikan, sasabihin ni Marie, "Parang hindi mo na ako mahal katulad ng dati." Mapapailing si Marlon at sasagot ng mahinahon, "Kung hindi kita mahal, bakit ako laging nandito?" Isang gabi ng Disyembre, habang malamig ang hangin at ang mga bituin ay tila nanginginig sa langit, hinarap ni Marie si Marlon. "Marlon, gusto kong malaman ang totoo. Bukas, bago sumikat ang araw, magkita tayo sa ilalim ng lumang punong kahoy sa dulo ng ilog. Kung sino ang unang makarating, siya ang mas tunay na nagmamahal." Saglit na natahimik si Marlon. Tumingin siya kay Marie, ngumiti, at marahang tumango. "Kung iyan ang kailangan mo para mawala ang duda mo, sige." Umuwi si Marie ng gabing iyon at mahimbing na nagpahinga, bitbit ang determinasyong gumising ng maaga. Makikita niya akong nauna. Patutunayan kong mahal ko rin siya. Ngunit si Marlon ay nanatili sa ilalim ng punong iyon. Sa halip na umuwi, umupo siya sa lilim ng puno, nakatingin sa mga bituin. Paano kung mahuli ako bukas? Paano kung isipin niyang wala akong pakialam? Hindi ako alis dito. Lumamig ang hangin. Ang gabi ay tila walang katapusan. Nilamig ang katawan ni Marlon, nanginginig ang mga kamay, ngunit hindi siya natinag. Inakap niya ang sarili at pinilit labanan ang ginaw. "Makikita niya ako rito sa umaga," bulong niya habang pinipigilan ang panginginig. "At malalaman niyang totoo ang lahat ng sinabi ko, ang pagmamahal ko, ang pananatili ko." Sa kabilang banda, si Marie ay hindi rin makatulog. Paulit-ulit siyang tumingin sa orasan, bumangon ng ilang beses, at nagbuntong hininga. "Aalis ako bago magbukang liwayway. Ayokong isipin niyang hindi ko siya pinapahalagahan." At sa unang bugso ng asul na langit, umalis si Marie patungo sa lugar ng usapan nila. Tumakbo siya sa damuhan, hinahanap si Marlon sa ilalim ng punong kahoy. Ngunit pagdating niya roon, wala si Marlon. Tumigil ang kanyang mga paa. Bumagal ang kanyang hininga. Wala siya. Hindi siya dumating. Bulong niya sa sarili habang unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Umupo siya sa sanga ng punong iyon, pilit nilulunok ang pait ng iniisip. Mali na siguro ako. Hindi niya ako ganun kamahal. Baka tama yung pakiramdam ko noon. Ngunit habang naglalakad siya palibot sa puno, may napansin siya sa ilalim nito, isang maliit na anyo, nakaluhod sa lamig, balot ng nyebe, tila natutulog. Nilapitan niya ito at ang katawan niya ay biglang nanlamig. Si Marlon iyon. Walang malay. Maputla, tahimik, at tila hindi na humihinga. "Gising! Gising!" Lumuhod siya at niyakap ang malamig nitong katawan. Iniyakap ang kanyang palad, pilit binibigyang init ang nagyelong mga kamay ni Marlon. "Hindi. Hindi pwede. Please!" Sa tabi ng kanyang mga paa, may nakita siyang maliit na bagay, isang tuyong bulaklak, rosas na pinulot niya noon isang araw ng tagsibol. Katabi nito, isang piraso ng balahibong kayumanggi mula sa jacket ni Marlon, maingat na inilagay. Walang salita, ngunit malinaw ang mensahe. "Hindi ako umalis. Nanatili ako dito, hindi para patunayan, kundi para tanggalin ang alinlangan mo. Para wala ka ng pagdududa kailanman." Tumulo ang luha ni Marie habang yakap-yakap si Marlon. "Ang tanga ko. Pinagdudahan pa kita. Patawad. Hindi ko na mababawi ang araw na ito." Ang hangin ay humaplos sa kanyang pisngi, tila paalala ng huli nitong yakap. At sa kanyang pag-iyak, narinig sa malamig na hangin ang sigaw ng isang pusong huli ng nakaunawa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging malakas ang boses. Minsan, ito ay tahimik lang, naghihintay, nagsasakripisyo, at nananatili. Huwag mong hayaang sirain ng pagdududa ang isang pusong totoo.
Sapagkat kung lagi mo itong sinusubok, baka sa huli, ang pagmamahal na dati nariyan ay maging alaala na lang ng isang taong minsang naghintay ng buong puso. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.